Magandang umaga po. Good morning, Father. Sound. Morning. Good morning, good morning. Palakasan natin. Sound. Sound. Ayan. Good morning po. Good morning. Ayan, umaga-umaga, Lunes na Lunes. Pakibati yung katabi ng good morning. Good morning. Para naman maramdaman mo presensya ng kasama mo sa trabaho. Good morning. Ngayon po ay February 2 at itong celebration ng February 2, narinig po ninyo sa Gospel today, yung ating pong pagninilayan ay tungkol sa presentation of the Lord. Okay? So February 2, specific yung celebration, presentation of the Lord. Mas kilala yan sa tawag na Candelaria. No? Pag February 2, mas kilala sa tawag na Candelaria, Candlemas, no? Kaya lahat ng mga simbahan ngayon ay nagse-celebrate ng Candelaria. Nagsisindi ng kandila at pinababasbasan yung mga kandila. Kaya pag dinilayan natin, bakit napakahalaga ng simbolo ng kandila sa pagdiriwang ng presentation of the Lord? Yung presentation of the Lord ay ginagawa 40 days after Christmas. No? Kaya po, madalas, sinasabi na ang Pasko natatapos today. No? Ayon sa karamihan ng mga nagse-celebrate ng Christmas, ngayon pa lang natatapos yung Pasko. Pagkatapos, idalhin si Jesus sa templo after siyang ipanganak. Pero sa liturgy natin, natatapos ang Pasko tuwing Baptism of the Lord. Pero may mga simbahan, lalo na pag pumunta ka sa Espanya, no, mas malalim yung kanilang at makulay yung kanilang liturhiya, kaya mayroon pang extension hanggang madala si Kristo sa templo. Pero sa Pilipinas, mas mahaba talaga, no? Kasi September pa lang. Pero may nagse-celebrate pa rin at kahit magpahanggang ngayon, binibigyan pa rin nila ng mahabang kahulugan yung pagdiriwang ng Pasko dahil nga ang pinakahuli ay yung madala si Kristo sa templo. At bakit po kinakailangan dalhin si Kristo sa templo? Bakit mayroong pagdiriwang na kinakailangan yung batang si Jesus ay dalhin sa templo? Ayon po sa kautusan ni Moises, ang lahat ng mga nanay, kapag sila ay nanganak, no, yung pinakapanganay na lalaki, pag sila ay nanganak, sila ay marumi. At kaya po tinawag na marumi dahil mayroong dugo na lumabas sa kanilang katawan. At sa paraan para sila ay malinis, kinakailangan nilang una ay dalhin sa templo ang kanilang anak para ialay sa Diyos. Yun yung una. Kinakailangan dalhin sa templo para ialay sa Diyos para magpasalamat sa biyayang tinanggap. Pangalawa, sa paraan ng pagdilinis, kinakailangan na mag-alay ang pamilya o ang magulang sa templo. Pag binasa po ninyo yung gospel, kinakailangan magdala ka, pwede kang magdala ng dove, no, kalapati, o kaya tupa, o kaya ay mag-asawang bato-bato. Depende sa estado ng buhay. Yun yung pwede mong ialay sa templo. Pag medyo may kaya-kaya ka sa buhay, pwedeng tupa. Pag medyo middle, pwedeng kalapati. Pag medyo walang-wala ka sa buhay, ang iaalay mo ay mag-asawang bato-bato. Alam po ninyo yung ibong bato-bato? No? Nakakita na ba kayo ng ibon na bato-bato? May ganun pong klaseng ibon. At yun ang pwede mong dalhin. Kaya nga nung si Maria at si Jose, dinala sa templo ang batang si Jesus, ang dala nila ay ang mag-asawang ibong bato-bato. Kaya alam nyo na kung anong estado ng buhay ni Maria at ni Jose. Depende sa estado ng buhay, ang pwede mong dalhing regalo
o alay para sa Panginoon. Kaya yun marahil yung mga nasa kautusan at kinakailangan mong dalhin para malinis yung ina na nanganak. No? Yun yung paraan. Sabi dun sa gospel, habang hinihintay ang Panginoon, dahil wala namang nakakaalam kung sino ba yung anak ng Diyos na magliligtas sa sanlibutan, mayroong naghihintay doon sa templo na tatanggap sa Panginoon. At sabi sa gospel, ito ay si Simeon. No? Si Simeon ay nasa templo, naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sabi nga nun, araw at gabi ay nananalangin siya sa Panginoon at sinasabi niya na darating ang magliligtas sa sanlibutan. Pero nung sabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, Simeon, hindi ka pa pwedeng mamatay hanggat hindi mo nakikita ang magliligtas sa buong sanlibutan. Kaya nga po si Simeon, sabi nga ng ibang mga Bible scholars, siguro bata pa lang nandun na siya sa templo at naghihintay. Kaya lang nakatandaan na. Sobrang tagal nang naghihintay. At nung dumating yung anak ng Diyos, sa haba ng kanyang paghihintay, dinala ni Maria at ni Jose sa templo ang batang si Jesus at nakita ni Simeon, kinuha agad ni Simeon yung bata at kanyang binuhat. At pagkabuhat niya ng bata, ano ang sabi ni Simeon? Lord, let your servant go in peace. No? Parang sabi lang ni Simeon, Lord, hawak ko ni anak mo, pwede na akong mamatay. No? Kasi ang sabi mo sa akin, hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko nakikita ang batang magliligtas sa sanlibutan. Kaya mismong si Simeon ang nagpahayag ng tunay na kahulugan ng pagkatao ni Kristo. Hindi naman alam ni Maria at ni Jose yun. Ang ginawa lang naman ni Maria at ni Jose, sumunod lang kung ano ang utos ni Moises. Kung ano ang nakalagay sa kasulatan. Wala namang naiintindihan si Maria, sino ba tong bata na ito? Hindi nila yan naiintindihan. Pero si Simeon mismo ang nagpahayag kung sino ba ang batang ito. Mismong si Simeon ang nagpatunay, meron ngang magliligtas ng sanlibutan. May bata ngang isinilang at magliligtas sa buong sanlibutan. Mayroon niyang batang nagkatawang taong anak ng Diyos. Kasi wala naman talaga nakakaalam niyan. Tangi lamang si Simeon ay nagpahayag kung sino ba ang batang si Jesus. Kaya nga anong tingin ni Simeon kay Kristo? Nung natanggap na niya si Kristo at binuhat, ang nakita ni Simeon ay liwanag na siyang tatanglaw sa buong sanlibutan. Yun po ang dahilan kung bakit tinawag na ang February 2, Presentation of the Lord ay Candlemas. Dahil nung dinala si Kristo sa templo, nakita ni Simeon na itong batang ito ang liwanag na tatanglaw sa buong sanlibutan. Kaya po pag nagpunta kayo sa mga simbahan, pag nagsisimula po yung misa, yung mga tao doon sa labas ng simbahan magbe-bless ng kandila, may sindi ng kandila, papasok sa loob ng simbahan habang sindi-sindi yung kandila. Yun po yung larawan na dinadala yung liwanag na mismong si Kristo papasok ng simbahan. Kaya po ganun po yung celebration ngayong araw na ito. Yung pagdiriwang ng Candlemas. Bawat isa na mananampalataya ay hahawak ng kandilang may sindi upang ipaalala na ikaw mismo ay tinatanglawan ng Diyos na siyang tatanglaw sa iyong buhay bilang liwanag ng iyong buhay. Kaya po mahalaga po yung larawan na iyon, yung kandila. Dahil yung liwanag na tumatanglaw doon sa kandila ay mismong ang Panginoon. Sabi po nila, mayroon daw po dalawang klaseng liwanag. Una ay yung natural light. At ano po itong natural light na ito? Yung natural light, ito yung
liwanag nagmumula sa araw, sa buwan, yan yung natural light. Meron ding artificial, no? Yung artificial ay gawa mismo ng isip ng tao. Yung artificial light ay nagmumula sa isip ng tao. Halimbawa, gumawa ng bumbilya na yan, kaya sumindi yung bumbilya, nagkaroon ng liwanag, that's artificial light. Pero tandaan natin, dahil yung ito ay artificial, pwede itong mapundi. Pwede rin itong huminto. Pwede itong masira. Pwede itong mawala. At pag inisip natin, ano kaya ang buhay ng tao kapag walang liwanag? Ano kaya ang mangyayari sa buhay ng tao na kahit nakadilat ang iyong mata, pero wala kang nakikita? At kung inyo pong papansinin, ang mundo ay nilikha ng Diyos na wala ding liwanag. Noong unang nilikha ang mundo ay binabalot lamang ng tubig. Walang liwanag. Hanggang sa ito ay unti-unting inaayos ng Panginoon, hinihiwalay kung ano ang sa taas at kung ano ang nasa baba. Kung ano ang sa langit at kung ano ang nasa lupa. Pero ang mundo ay nababalot ng dilim. Kaya pag tinignan natin, paano kaya ang buhay ng tao kung nakakakita ka naman pero wala namang liwanag? Nakabukas ang iyong mga mata pero wala kang nakikitang liwanag, kaya halos hindi mo rin napapansin kung ano ang nakikita mo sa paligid. Di ba napakahirap? Halimbawa, ngayon, papikitin ko kayo. No? Lumakad ka lang nakapikit. Sigurado, hindi ka makakalakad ng maayos. Kapag ang buhay daw natin walang liwanag, kapag tayo ay hindi nakakakita dahil walang liwanag, mismong tayo ang nahihirapan sa ating buhay. Maaari kang mabangga, maaari kang masaktan, maaari kang madapa. Lahat ng hindi ka komportable sa buhay mo ay pwedeng mangyari sa iyo kasi wala kang nakikita. At yan marahil ang gustong ipaalala sa atin ng pagdiriwang natin ngayon. Yung celebration of presentation of the Lord. Napakahalaga ng liwanag sa buhay ng tao. Napakahalaga ng may nakikita ka sa buhay natin. Mahalaga yung liwanag na may tumatanglaw sa ating buhay kasi nagkakaroon ng kaayusan, kapayapaan ang ating sarili kapag mayroong liwanag tayong nakikita. At marahil ganyan din ang gustong sabihin ng Panginoon. Kapag wala ang Diyos sa buhay mo, madilim ang buhay. Kapag wala ang Diyos sa buhay mo, magulo ang buhay. Kapag wala ang Diyos sa buhay mo, maaari kang mabangga, masaktan o madapa. Dahil wala kang nakikitang liliwanag o tatanglaw sa iyong buhay. Pero kapag may Diyos na siyang tumatanglaw sa buhay mo, maayos, mapayapa, masaya ang buhay. Kaya titingnan natin at tatanungin natin ang ating mga sarili, kamusta ang buhay mo na mayroong kang Diyos na pinaniniwalaan? Kamusta ang buhay mo na mayroong Diyos na gumagabay at tumatanglaw sa iyong buhay? Kamusta ang buhay mo kung ikaw mismo hindi ka nagdarasal, nagsisimba? Kamusta ang buhay mo kung hindi mo ipinapakita sa Panginoon ang iyong buhay na naniniwala sa Kanya? Kaya nga, mahalaga natin tinitingnan lagi at pahalagahan natin yung tuwing Monday ninyong prayer meeting na ito. Kasi kahit papaano, every Monday, magsisimula ang iyong buong isang linggo na mayroon kang liwanag na tumatanglaw sa iyong pagtatrabaho. Kaya po kapag kunyari, kanina, pagsisimula, kapag magdadasal, magdadasal. Kapag kakanta, kakanta. Kapag sasayaw, sasayaw. Paano kung tanggalin lahat ng Diyos yan sa'yo? Hindi ka na makakanta, hindi ka makasayaw, hindi ka makagalaw. Yung tipong para ka nalang matigas na katawang nakatayo lang. Diba ikaw rin naman ang magsasabi, Lord, pagalingin mo naman ako.
Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataong gumalaw. Lord, bigyan mo naman ako pagkakataong magsalita. Ikaw din yung hihingi ng tulong sa Diyos. Bakit hindi mo pa ipakita sa Panginoon na yung paggalaw mo, yung pagdarasal mo, yung pagsayaw mo at pagkanta mo ay paraan para magpuri sa Panginoon kasi may liwanag kang nakikita mula sa Diyos. Kaya huwag po ninyong sayangin yung pagkakataon. Hindi lahat ng kumpanya may prayer meeting pag umaga ng Lunes. Kadalasan pag Lunes, diretso sa opisina, harapin mo yung mga papel hanggang sa matapos yung buong araw. Hindi mo nga alam kung nag-sign of the cross pa yon bago magsimulang magtrabaho. Pero kayo, may ganitong pagkakataon, napapasok kayo ng Lunes, uunahin munang manalangin, magpuri sa Panginoon, kasi kinakailangan natin ng liwanag na tatanglaw sa ating buhay para tama, maayos at mabuti ang ating ginagawa sa pagtatrabaho. Kaya ito ay ipapaalala sa atin, hindi lamang tuwing February 2 tayo inaalala yung liwanag na tumatanglaw sa buhay natin at yan ay si Kristo. Araw-araw, pahahalagahan natin yung liwanag na ito. At ito ay si Kristo. At sasabihin ko po sa inyo, pagdilat nyo sa umaga, kahit madilim pa ang kwarto ninyo, basta may nakita kang isang maliit na liwanag, ibig sabihin, buhay ka. Dahil kapag ikaw ay nanatiling mayroong liwanag, pero sinusundan mo na lang, magtaka ka na. Baka kung saan ka napapunta, no? Kaya anong gusto ninyo? Ganitong kaaga? O sasabihin nyo, Lord, baka pwedeng saka na lang muna, no? Kaya po tingnan po ninyo yung mga sarili, ha? Basta may liwanag kayong nakikita, paggising nyo sa umaga, sasabihin nyo agad sa Diyos, Lord, salamat, buhay ako. Dahil kapag gumising ka sa umaga, o baka mamaya hindi ka na magising, ibig sabihin, tapos na. Nakita mo na yung tunay na liwanag at sasabihin sa'yo, sama ka na. No? Dito ka na sa akin. Kaya hanggat hindi ibinibigay sa iyo ng Diyos yung kanyang tunay na lugar para sa atin, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. At hihingi ka ng tulong na sana laging yung direksyon na itinuturo ng Diyos ay direksyon patungo sa kabutihan at kabanalan. Para lagi ang nagliliwanag ay ang Panginoon sa ating buhay. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.